In this video, share ko sa inyo isang feature kung saan makakatulong to sa inyo para maiwasan nyo yung mga scams lalo na pagdating dito sa mga meme coins, no? So bago ko i-share itong feature na to, make sure nakasubscribe na kayo sa channel ko. Pag hindi pa, click nyo lang dun sa bell button sa lower right. So right now, nandito tayo ngayon sa Web3 DEX ng OKX. So ito ang ginagamit ko lately kung gusto ko mag-swap, mag-bridge, maghanap ng mga meme coins, mag-follow ng mga smart wallets, mag-check ng portfolio kung saan ba ako kumikita or talo ako, no? So kung wala pa kayo nito, lilive ko yung link sa description sa baba kasi malaking tulong to if may gusto kang i-trade sa ibang chain. Kahit anong chain pa yan, no? Pwede nang gawin yan dito sa OKX. So very convenient siya. Hindi mo na kailangang hanapin pa yung mga DEX ng bawat chain, no? Lahat yan ay gagawin mo dito sa OKX DEX. So here, nandito tayo sa tracker or trends, no? Yan, makikita mo dito yung mga smart wallets na ano ba yung mga binibili nila ito. So ito yung mga follow ko, mga tinatrack kong wallets. So itong 5 na to. Ito yung mga binibili ni Dowmen lately. Ito yung pinaka-latest. Ito. So ano ba yung feature na para masabi kong or at least kahit paano isang factor or indicator kung mag-rug or mag-scam ba yung token. Let's say for example, have tayo ng mas matinong itong spread. So mataas-taas ang volume niya. Maraming nagtitrade. Mapapansin mo sino yung mga influencers na nagbabuy and sell. Isang button dito or isang feature dito nakalagay ay holders map. So familiar kayo sa bubbles map, no? So parehong-pareho lang naman siya. So dito makikita mo sino yung mga holders ng token na to at makikita mo kung marami bang bundled. Ano ba ibig sabihin ng bundled? Siyempre pag meron tayong hot wallet, no? Hindi lang naman iisa yung address natin, gumagawa tayo ng multiple wallet sa isang wallet, no? Sa isang seed phrase. So meron ka account 1, account 2, account 3. So here, ang tinatawag na bundle is pag yung for example, itong spread na token, yung tatlong wallet mo ay sabay-sabay bumili ng, sabihin natin, tig $10 each per wallet. So sa holders map, makikita mo na bundled yung tatlo. Kumbaga, iisa lang yung may-ari. Possible na iisa lang yung may-ari. Or at least kahit papano, related sa isa yung tatlong wallet na yon. So here, mapapansin mo, meron tayong mga arrows dito na 1 and 2, usually dalawang bubbles, no? So ibig sabihin, itong dalawang wallet ay related. Kumbaga, nagkaroon ng transaction between these two or nakapag-transfer ng kung anumang tokens. So related tong dalawa. So ibig sabihin yan, bundled tong dalawang wallet to. So all in all, 0.3% talagang hawak niyang coins dito sa spread na to, no? Instead na kung titignan mo lang sa holders ay 0.1 and 0.2 separately. So, mga iba dyan, kung mas malaki yung bubbles, ibig sabihin, mas malaki yung hawak nila. So, mapapansin mo, mas malaki yung bubbles, 1.38%. Here, makikita mo, sobrang laki ng bubble, but ito yung contract. Kaya siya, meron siya parang contract na, or document na icon. Sabihin, contract siya, no? Contract address siya. So, mapapansin mo, itong dalawa, hawak niya 1.41 at yung isang wallet niya is 0.87. That's around 2.3% ng total supply ang hawak niya or total circulating supply. So malaki-laki yun. Bakit to red flag or bakit to isang possible indicator na dapat mong hindi bilhin tong token na to? Kasi syempre, malaking supply ang hawak niya. So anytime pwede niyang i-dump yan, kaya niyang pabagsakin yung presyo. So, hanap tayo ng iba pang mga tokens dito na makakapagbigay sa atin ng mas magandang idea. Let's say, Zerebro. So, medyo lumang-lumang meme coin na to. Makapansin mo, wala na masyado nagbabundle kasi matagal na eh. Usually, ang mga bundles, sa simula pala ng coin, marami yan. Ito yung mga snipers, di ba? Mga bots. So, pag once na medyo matagal-tagal na yung meme coins, mas mawawala na yung mga bundle. Kasi syempre, nagsibentahan na, wala na silang natira. But makapalit so from time to time, merong minsan tatlong connected na wallet address. Minsan sobrang dami yan. Check natin yung holders map. Ayan o, mapapansin mo, Tom. Good example to. See? 5 bubbles connected with each other. So, isipin mo, 0.74, 0.81, 1, 0.88. So, almost 5% ang hawak niyang total supply. So, anytime, pwede yang ibenta, pwede yang i-dump to. So, malaking indicator yan, no? Isang magandang indicator yan kung dapat ka bang bumili nito. Hindi. So, may makikita kang ganitong klaseng kalaking bundle or this one, mag-isip-isip ka muna kung bibilin mo ba to or hindi. So, yun lang. I hope nakatulong tong feature na to kasi malaking bagay ito, especially if nag-trade ka ng mga pump fund tokens, mga meme coins sa very early pa. Kasi usually, doon mo makikita
kung may bundle ba yung mga accounts na yon or wala dun sa token na gusto mong bilhin. So if nakatulong to, like this video, share mo rin to sa mga friends mo na gusto mong tulungan or mahilig din mag-trade ng memes. Again, don't forget to subscribe. If may questions, leave lang sa comments sa baba. Thank you. Bye-bye.